Pilitan siya, sabihin na hihilahin kita. Lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hilain punto kita, lang ma'am. nito, ang Hihilain kita, ma'am. Gago! And Ontiveros is the one helping Duterte to announce it to the entire world. Without her knowing it. Without her to realizing that she is being used. Anong tawag mo dun? Nagsisimula sa letrang T. Sa English, nagsisimula sa letrang S. Di ba? The Death Squad. And ano bang ginawa nitong Death Squad? Akala nung iba, nakakapunto sila na bakit pa iba-iba si Rodrigo Duterte, matanda na yun. Hindi nila alam, ginagago sila. Tapos, ang nakakatanga dyan, hindi mo alam na ginagago ka habang, alam mo yung usapang lasing na, hindi mo pa alam. Ikaw naman, oo, so ano talaga, mamamatay, may death squad talaga, may death squad. Eto na nga, pag-usapan naman po natin itong issue ng DDS. Naku po, grabe. Ito pong DDS na binibintang na matagal na nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Ano ba ibig sabihin ng DDS? Hindi po yung Duterte, diehard Duterte supporter o Duterte diehard supporter. Hindi po. Ang ibig sabihin daw po nung DDS na sinasabi nila dito ay yung Davao Death Squad. Alam niyo po, dito ho sa bahagi ng hearing na ito, dito ho pinaglaruan ni Pangulong Duterte si Ontiveros. Ang nakakalungkot, hindi mo alam na pinaglalaruan ka. Dami nakaka-relate dyan. Yung hindi nyo alam na pinaglalaruan kayo ng jowa nyo. O, diba? Totoo naman eh. Gago! Hindi, kasi alam nyo, maraming mga martir ngayon eh. Parang ito si Ontiveros pa martir. Hindi niya alam na pinaglalaroan na pala siya ni Pangulong Duterte. Kasi yung nga ho, inamin ni Pangulong Duterte na meron siyang Davao Death Squad. Tapos, tinanong ko sino. Ang sabi ni Pangulong, di ko nakilala, patay na yung mga yun. Pinipilit siyang kasuhan ng tungkol dito sa Davao Death Squad. Alam nyo, grabe ho ang sabi ko, grabe. Ang patay talaga tayo pag itong naging presidente natin. Ang hina ng ano. Sorry po pero that's the very summary of all of this hearing. Ang hina ng utak ni Ontiveros. Paano mo? Bakit ba mahina? Ganito lang ho yan kasimple. Sa pagdidemanda ng isang tao, you have the burden of proof. Diba? Nasa sayo. Kung ikaw nag-akusa, you have the responsibility to make sure your accusation will stand in court. To make sure that you have evidence to support your accusation to that person. So in this instance, you are a killer. 'Di ba? You are the leader of a syndicate, which is the Davao Death Squad. By saying na merong Davao Death Squad, na meron akong Davao Death Squad, does not in any way an evidence. You know why? Kasi binagbibintangan mo ako. Umamin ako na may Davao Death Squad ako. Ebidensya na po ba yun? Hindi. Kailangan mong patunayan na sino-sino yung mga yun. Second, if there is a Davao Death Squad, ano nga yun? Kailangan mo ring patunayan na mayroong namatay. Di ba? Meron kaming pinatay. Paano mo patutunayan yun? Name names. Na ito, pinatay ito. Ni ganito. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na Your Honor, Judge, pinatay po ng Davao Death Squad. Sino? Basta, yung mga adik.
pinapatay nung Davao Death Squad. Sino nga doon? Kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte, it is personal. Sino yung pinapatay ko? Particular na tao. Anong ebidensya mo na pinapatay ko itong taon to? Hindi porket sinabi ko meron akong Davao Death Squad, pwede mo na akong kasuhan at mapatunayan mo na, mapakulong mo na. Pwede ka naman kung magkaso, pero hindi mo pwede mapakulong ang isang tao by just saying na meron akong Davao Death Squad. Di ba? Hindi ko maintindihan kung wala ba itong abogadong nagtuturo sa kanya. Hindi po ako abogado, pero meron naman po nagtuturo ng abogado sa akin na hindi mo basta-basta pwedeng ikulong ang isang tao sa pag-amin lamang na may Davao Death Squad ako. Di ba? Kailangan mong patunayan na may nakumit itong crime. At kung may nakumit itong crime na to, sino yung tao na yon? At sino yung, alam mo yun, yung biktima? Hindi pa pwedeng, basta lang umamin somewhere. Hindi pa pwedeng ganun, no, masyadong general statement. Kailangan mo ng personal. Na etong si Rodrigo Roa Duterte dumampot ng barel at yung barel na ayon ay ginamit pampatay sa tao na ito na nakatira at nakatambay dun sa labas ng bahay nila, at ito yung time na binaril siya. At ito yung aking ebidensya na si Rodrigo Roa Duterte ang pumatay dun sa tao na yun. Hindi pa pwedeng, Mr. Judge, si Rodrigo Roa Duterte pumatay niya kasi inamin niya may Davao Death Squad siya. Pambihira. At hindi alam ni Ontiveros yan. Basta siya, pilit lang siya ng pilit. Sa madaling salita mga kababayan, this is just a semantics, ika nga. Gusto lang palabasin in public eyes na mamamatay tao si Duterte. Yun ang gusto nilang palabasin, na mamamatay tao si Duterte. Eto hindi magets ni Ontiveros na yun nga ang gusto ni Pangulong Duterte. Na sabihin nyo sa buong mundo na ako'y mamamatay tao ng mga durugista, na mga kriminal. That's what I want to people to hear and see. Why? Alam nyo kung bakit? Kasi po, yun ang kanyang sinabi during the campaign. Alam niyo ho ba yung kanyang sinasabi paulit-ulit ng campaign? Huwag niyo ako iboto or mamamatay kayo, mga kriminal. Huwag niyo akong iboto o mabubusog at tataba ang mga isda dyan sa Manila Bay kasi maraming mamamatay na kriminal. Yan ang kanyang slogan . Yan ang kanyang campaign promise. Kaya nga ho siya nanalong presidente. Tanga ba kayo? Tapos, ikaw, sabi ko, Ontiveros, asan yung braintology mo? Asan yung brain mo? Ikaw naman, you are trying to accuse the person na he is a killer of criminals. Yun nga yung gusto niya . Oo ka naman ng oo. Tama. May Davao Death Squad ka nga. Yan nga yung gusto niya ng taong bayan . Kaya nga siya binoto bilang presidente at nanalo. Ikaw naman, ikaw yung naging tool to announce it to the whole world that this man is a killer of criminals. Sa tingin mo, bumaba ang tingin ng tao sa kanya? Yun nga ang gusto namin . Lahat ng mga Pilipinong Duterte supporter, lahat ng mga Pilipinong bumoto sa kanya, yun ang gusto. You know why? Ito mga kababayan, alam niyo kung bakit? Ito. Ang crimes o ang krimen at ang mga kriminal ay patuloy na dadami. Nasusulat yan. Dadami ang kriminal. Sasama ng sasama ang mundo. So, ibig sabihin nun, people will always look for someone who will eliminate these people, the criminals, or who will stop crime. Maghahanap ang tao. Sino sa tingin ninyo ang unang maiisip ng tao pag ang tao ay naging biktima ng kriminal? Iisipin kagad na lang, sana si Duterte na lang ang presidente. Sana si Duterte na andyan pa. Sana mag-extend. Kaya nga ho, yung kanyang ratings patuloy na mataas pa rin kahit hindi na siya presidente.
because tataas ang crime. And people will always remember the name Duterte. There is a president who killed the criminals. And Ontiveros is the one helping Duterte to announce it to the entire world. Without her knowing it. Without her to realizing that she is being used. Anong tawag mo dun? Nagsisimula sa letrang T. Sa English, nagsisimula sa letrang S. Di ba? O, ito. Pakinggan na ho natin itong balita na ito. Grabe ho, mga kababayan. Mismong kay dating Pangulong Duterte nang galing na meron siyang death squad laban sa mga kriminal. Ayon pa sa dating Pangulo, ang mga dating hepe raw ng PNP ang namuno sa death squad. Narito ang aking report. Sa kanyang pagharap sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may binuo siyang death squad nung siya'y alkalde pa ng Davao para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Ang labo nung balita ng GMA, no? Ay, GMA, sorry, News 5. Anong inamin ni Duterte dito? 'Di ba? Na meron siyang death squad, pero hindi yung mga pulis. Mga gangster din yun. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. 'Di ba? Pero ano, tingnan nyo yung balita. Tingnan nyo yung intro. Sino kaya gumawa ng script nito? Sablay eh. Sorry News 5 Nga inamin ni Duterte, yung mga Death squad. Narito ang aking report. Ito Wag po natin sisihin yung host. Yung host nagbabasa lang po yan. Yung sumulat niya na medyo hindi nanonood, hindi nakikinig. Yung nagbingi-bingihan yung scriptwriter nito. Kay dating Pangulong Duterte nang galing na meron siyang death squad laban sa mga kriminal. Sino ang membro ng death squad? Ito sasabihin ng babae, script ng News 5. Yun pa sa dating Pangulo, ang mga dating hepe raw ng PNP ang namuno sa death squad. Dating hepe daw ng PNP na namuno sa death squad. Dating hepe. Pero pag pinakinggan mo yung sinabi ni Pangulong Duterte, wala tong kinalaman. Tinuturo niya yung mga dating hepe doon. Di ba? Sabi niya puro mga gangster yun. California. Sana gumaganon-ganon na si Duterte doon. Narito ang aking report. Sa kanyang pagharap sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may binuo siyang death squad nung siya'y alkalde pa ng Davao para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Ayan gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mga mayayaman umano sa Davao ang nagbabayad para ipapatay. Yung balita, feel nila. Yung mayayaman daw ang nagbayad. Wala naman sinabi ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, sila mismo ang pumapatay. News 5, ano ba kayo? Bingi? Bingi ba yung scriptwriter ninyo? Bingi o tanga? Sorry po Pasensya na po kasi. Sorry, habang nandito po ako sa Japan, pinapanood ko po, pinakikinggan ko sa ko habang nasa tren ako, nanunood ako. Pinanonood ko talaga Wala ko siyang sinabi. Ang sinabi niya, so yung binabayaran. Hindi, sinabi niya, sila mismo pumapatay. Yung mayayaman. Yung kanina, gangster. Ito mayayaman, di ba? Ang mga kriminal at ang mga dating police chief daw kabilang Senador Bato de la Rosa ang namumuno sa death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad dyan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan.
Pero nang klaruhin ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Coco Pimentel ang tungkol sa death squad, biglang kumambyo ang dating Pangulo. May sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. Nang tanungin isa-isa ang mga dating hepe ng Davao Police na nasa pagdinig, itinanggi nilang may death squad. Nilinaw naman ni De La Rosa na joke lang ang sinabi ng dating Pangulo sa pagdawit sa kanya. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis sa death squad. Natanong naman ni Senator Risa Hontiveros si Duterte kung siya ba'y may direktiba sa mga pulis na pumatay noong war on drugs. Ang sinabi ko, ganito. Alam niyo kung paano sila pinaglalaruan dito? Paiba-iba yung statement ni PRRD. Sinasabi niya may death squad, pero wala. Kasi alam naman niya hindi siya sasabit dito eh. Alam niya naman hindi siya madedemanda dito eh. Baka kasi akala ng iba, yan, incriminating yan. Hindi siya madedemanda kasi you have to prove it. But kaya nga niya tinuro si Bato eh. Sabi niya, yan yan, katabi niyo, dead squad commander yan. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi nga po, you have to prove it. You have to prove na meron siyang ginawang masama. May krimen siyang ginawa. You have to prove na he is the leader of the death squad. And ano ba ang ginawa nitong death squad? Akala nung iba, nakakapunto sila na bakit pa iba-iba si Rodrigo Duterte, matanda na yun. Hindi nila alam ginagago sila. Tapos, ang nakakatanga dyan, hindi mo alam na ginagago ka habang, alam mo yung usapang lasing na, hindi mo pa alam. Ikaw naman, so ano talaga, mamamatay, may death squad talaga, may death squad. Grabe tanga ng iba dyan. Sorry Hindi lang yung senador ang mga tanga, yung iba pang mga pumake up dyan, napakabobo. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Ayun na naman, sasabihin na naman niya, ayan galing na talaga sa bibig mo. Encourage them na lumaban para patayin. Ma'am, matagal niya na po sinasabi yan. Sinong... Bihira kayo, madam. Matagal na pong sinasabi ni Pangulong Duterte yan. Hindi niyo po ba pinakikinggan ng mga speech niya? Tapos sasabihin pa, it came from the horse mouth. Hindi, madam, matagal na yan. Noon pa, marami na yan. Inwestiyon niya ni Hontiveros. Sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Pag lumaban. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Yes. Very incorrect po. Yes. Yes. Sa civilian, sa professional police. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Mas lalo pang nagkainitan sina Duterte at Hontiveros nang tanungin ang dating Pangulo kung inaako niya rin ba ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng extrajudicial killings. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan.
Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down. You are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you Lawfully, down. do not pin me down on semantics. Bandang huli, humingi ng tawad ang dating Pangulo kay Hontiveros. I apologize especially to Senator Ontiveros kasi sensitive sa mga ganitong yung karakter ko ho, gano'n talaga. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng mo, seryosong bagay ng war on drugs. Iba yung sinori ni Pangulong Duterte dito. Yung sinori niya dito yung mga pagmumura niya eh. Kayo naman, binago nyo na naman. Kaya ako Kasi pinigilan siya na magmura. Sinasabi ni Ontiveros, hindi siya nagsusorry doon sa sinabi niya. Nagsusorry siya doon sa pagmumura niya kasi sinabi ni Ontiveros na wag naman ganito kasi nasa Senate tayo, hindi dapat nagmumura dito. Yun ang sinori ni Duterte. Sinabi niya bastos siya kasi ganyan-ganyan. Ito naman TV5. Oh, anyway, alam niyo po mga kababayan, yung pag-admit niya ng merong death squad, alam mo, simpleng-simple lang ho yan. Sa totoo lang, yan po ay isang pagmamahal sa bayan. Bakit pagmamahal sa bayan? Kasi ho, alam niyo, inaako niya na lahat. Ang sinasabi niya doon sa kanyang tema diyan sa hearing, bandang uli, papapanood natin dito, papakita natin dito, sinasabi niya, ako na i-demanda ninyo. Kasuhan niyo na ako. Huwag nyo nang idamay ito mga pulis. Lagi nyo dinadamay ito mga pulis eh. Alam mo, grabe, halos maiyak ako nung sinasabi ni Pangulong Duterte yan. Kasi talagang sabi ko, iba ito magmahal tong mama na to. He is willing, alam mo, he is willing to sacrifice. Makasuhan siya. He is willing, alam nyo yun, to appear before the court just for his men. Para mapanindigan itong mga ginawa ng mga hindi pala magginawa, yung mga binibintang sa tao na mga PNP chief nitong mga nakaraan. Alam mo, grabe. Sabi ko nga, yung sinabi niya noon, nung siya pa ay presidente, sinabi niya sa mga PNP chief niya, just do your job and I will protect you until to the end. Ito yun eh. 'Di ba? Ako yan, akin yan. Just do your job, follow your order na to, alam mo yun, eliminate, o hindi naman, kasi, nandiyan na naman tayo sa term na, yung neutralize eh. Diba? Neutralize the enemy or the criminals. No? Ako nang kakargo niyan lahat. I will stand. Diba? I will fight for you. Ito yun eh. Ito pakinggan ninyo itong part nito. Ang ganda ho nito. Sobrang pinakamagandang part ito. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Ang tapang ni Ontiveros pagka hindi kaharap si Duterte. No? Ito ngayon, wala. Hindi nga siya makatingin ng diretsyo eh. Pansinin ninyo, hindi siya makatingin ng diretsyo kay Duterte. Si Duterte talagang nakatingin lang siya eh. Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan.
So you do not confirm na tinawagan niyo si I do not- Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. Nagalit pa siya. Nagalit si Pangulong Duterte. Yan lang yung tanong nyo. Hindi kasi gusto niya nang aminin lahat eh. Alam mo yun, ganito yung nangyari doon. Gusto niya nang aminin lahat. Ako na may kasalanan. Ako na may death squad. Ako na mamamatay tao. Ako na. Yan ang gusto mangyari ni Pangulong Duterte. So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa... Di ba yan ang gusto marinig ni Ontiveros? Ang kriminal dapat binibigyan ng pag-asa, mabuhay. Sabi, ay ikulong na lang. Ayun na, galing na sa bibig ni Pangulong Duterte. Bakit daw gagastos ng pagkain sa kulungan nitong mga animal na kriminal na ito? Di ba? Bakit ko sila gagastusan? Mga kriminal yan eh. Mga animal yan eh. Pinili nilang maging kriminal. Pinili nilang pumatay ng tao, manira ng buhay ng ibang tao. Di ba? Yan ang mahirap kasi sa atin eh. Tayo yung bansang, hindi, sorry totoo to, pero tayo yung bansang maawain eh. Ginagawa pa nga nating public official, yung may mga kaso na yung mga convicted by law, convicted child abuser. Ginagawa pa nating congressman eh. Congresswoman eh. Yung mga di ba, ang dami ho dyan, may kaso na. Ginawa pa nating kung ano-anong, hindi pala kaso, convicted na. Ginawa pa nating mambabatas, mga animal. Walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Walang ipreso sila. pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Akong making that of record. pakialam sa Kala mo, Ontiveros, uurungan ka. Kala mo, hindi yan ang sinasabi ko. Hindi. Wala akong pakialam sa mga kriminal. Mabulok sila, mamatay sila. Ayokong gumastos. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Bakit ko gagastusan yung mga lintik na mga kriminal na yan sa loob ng kulungan? Ba't ko sila pakakainin? Alam mo, ito mga kababayan, akala ni Ontiveros dito nakakapuntos siya. Hindi niya alam, yan ang gusto niya ni Pangulong Duterte ever since. Na malaman ng buong mundo na ako'y mamamatay tao sa mga kriminal. Pag kriminal ka, papatayin kita, lumayas ka ng lugar ko. Paulit-ulit niya sinabi yan. Mga kababayan, hindi ko nagbabago si Duterte. Before maging presidente, during the campaign, sinasabi niya na yan. Nung nanalo siya, sinabi na niya yan, huling Christmas nyo na to, mga animal kayo. Hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang buhay, sa pagiging presidente, sinabi niya na po yan, paulit-ulit. Hanggang ngayon, na hindi na siya presidente, inaakusahan siya na mamamatay tao siya, sinasabi niya pa rin, papatayin ko kayong mga kriminal. So in other words, ladies and gentlemen, gusto ni Pangulong Duterte ito.
Gusto niya itong malaman ng taong bayan. Na ako, mamamatay tao ako ng mga kriminal. Si Ontiveros naman, sakay naman ng sakay. Feeling niya nakakapuntos siya. Kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. What's the anong kinaugnayan ng jurisdiction sa impyerno? Ang Senado sa impyerno. Wala naman sinasabi si Pangulong Duterte na isasama kayong mga senador eh. Ngayon tuloy, napilitan siya, sabi na ihilahin kita. Lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hilain punto kita, lang ma'am. nito, ang Hihilain kita, ma'am. Gago! Si Ontiveros akala niya cool na cool siya. Hindi niya alam, ginagago na siya. Hihilain kita, ma'am. Punta tayo na impyerno. Hindi, I'm not making hell as a joke. Okay, it's true. Okay, but the problem is yung tao, sinasabi niya na nga paulit-ulit, alika na, ako na ang pinakamasama. Dali na natin sa impyerno yung mga yan. Isasama ba kita? punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng May nagtuturo pa sa kanya eh. Sinusulat ng mga abugago niya sa likod eh, di ba? Tuloy. sa pag-enforce, implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Yan yung binara pa siya dyan eh na bakit hindi pa ako kasuhan ng DOJ? Sinasabi ni Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, bakit hindi ako kasuhan? Ang dami niyong akusasyon. Bakit di niyo ako kasuhan? Alam niyo kung bakit? Kahit pa paano kasi, abogado pa rin po si si Remulla. 'Di ba? Kahit pa paano naiintindihan niya na hindi ho ganoon. Pag kinasuhan mo, ano yung ebidensyang ipipresenta mo doon? Sabi ni Duterte, dadali niya ang mga kriminal sa impyerno. Yun na sasabihin mo sa judge. Sabi kasi ni Duterte, mga kriminal dadali. Sinong kriminal? Sinong tao? Kaya nga personal ang pag-commit ng crime, it's a personal. Hindi ho yung pwede. Hindi, pinatay niya lahat ng kriminal. Lahat na masasamang tao, pinatay niya. Sino yung mga yun? Pangalanan nyo. Paano niya napatay yun? Diba? Anong ebidensya ninyo na siya talaga ang pumatay doon? Hindi ho pwedeng, hindi, basta. Sabi ni Duterte, dadali niya sa impyerno. You understand kung bakit ko sinasabing pinaglalaruan lang si Ontiveros na hindi naman niya alam na pinaglalaruan siya. Nakakalungkot Meron tayong mambabatas na hindi alam ang batas. Alam mo, minsan tuloy napapaisip na talaga ako na dapat ba ang senador talagang abogado? Kasi, sige, sabihin na natin hindi siya requirement. But at least you study. Diba? At least do an effort to study. Yung papaano ba, particular in this case, na pag-aralan mo kasi yung kausap mo, ang tagal naging piskal. Ang tagal naging abogado. Diba? Tapos nagtuturo pa ng criminal law. Mantakin mo yun. Alam nyo ba yan ang sabi nga nila, yan ang isa sa importante pag pinag-aaralan ng batas, yung criminal law. Tapos itong Ontiveros na to,
Walang kaalam-alam. Unless nga, na gusto lang niya yung optics na palabasin lang si Duterte ay mamamatay tao, sa si Duterte ay kriminal. Ang hindi nila maintindihan, yun nga yung gusto ni Duterteng marinig ng taong bayan na ako ay mamamatay tao ng mga kriminal. Yan ang gusto niya eh. Pero ikaw, hindi mo alam na yan ang gusto niya. How sad. Diba? How sad. Ikaw talaga, Ontiveros, pambihira ka. Oh. Next time kasi do your assignment para hindi ka nagmumukhang dyan. Ewan ko, ayoko naman sabihin nagbumukha kang tanga ha. Ayoko rin naman sabihin na apakabobo mo. Ayoko sabihin yun. Pero dahil sa nangyari na yan, napapaghalataan tuloy na medyo mahina ang iyong unawa pagdating sa batas ng ating bayan. Na pinalalabas mo pa na ganito si Duterte. Ang problema, yan nga yung paulit-ulit niya sinabi. Paulit-ulit niya sinabi at inuulit niya pa. At alam mo, madam, after niyang hearing na yan, nagano pa siya, nag-press con pa siya. Inulit niya uli yung mga sinabi niya dyan. Sabi ko nga sana nanood si Ontiveros. Tapos, nagme-message siya, you incriminate yourself. Ayan, inamin mo na from the horse mouth, may paganyan-ganyan ka pa. Ang bira ka talaga, Ontiveros. Alam nyo mga kababayan, this is a lesson. This is a lesson for us na sana sa susunod na eleksyon sa 2025, bumoto naman tayo na may utak. Bumoto naman tayo ng talagang alam. Hindi po yung mautak iba ho yun. Iba ho yung may utak sa mautak, magkaiba ho yun. Kasi meron ho dyan maraming alam sa academics, pero yung pagdating sa logic, pagdating ho sa diskarte sa buhay, ang bobo. Maraming ganyan eh. Wag ho natin iboboto yung mga ganun kasi hindi ho nila alam. Ang halimbawa ng isang mautak, sa akin sa tingin ko, na isang mautak at saka talagang may logic ay yung mga katulad ni tawag dito, si Marcoleta. Yung mga ganyan. Yung hindi mo hindi lang siya basta-basta masasabi mong abogado siya kaya matalino. Hindi. Talagang mautak. Magaling talaga. May alam ho sa diskarte ho sa pamahalaan, diskarte ho sa gobyerno, alam ho niya magpatakbo, alam mo yun, meron talagang logic pagdating ho sa, hindi yung basta-basta lang makasalita. Sana po magkaroon ho tayo ng ganyang senador pa. Di ba ho? Itong susunod na eleksyon natin sa 2025. Mag-isip po tayo na mabuti. Tapos itong si Ontiveros, i-shoot na natin sa Inodoro ito. Hindi. Kung ano man ang tatakbuhin niyan in the future, alam mo, naisip ko nga. Ito naisip ko lang. Hindi na sila nadala kay Gordon, Si Gordon, when PRRD was the president, inaraw-araw ni Gordon yan. Diniin niya through formally, through whatever. Alam mo, binalikan siya ni Duterte. Tinrol siya ni Duterte, binanata ni Duterte. What happened? Talo. Olat. Diba? You cannot pin the person down, si Pangulong Duterte, and you cannot win against Duterte. You know why? Because si Duterte, it's not just words. Si Duterte ay merong ginawa, merong tinanim, ika nga. Meron siyang tinanim na binhi na inaani niya through votes. Itong mga nangyayari sa bayan natin, itong krimen na nangyayari, itong matinding korupsyon na nangyayari sa bayan natin, alam mo, ito po ay masasabi nating dahil po sa maling pagboto natin, talagang napahamak tayo ng todo. And because of that, people would realize it. Duterte is really the best president that happened sa ating bayan. Tapos ine-emphasize nyo pa ngayon
yung pinakamatinding kakulangan ng gobyernong ito. Yung paglaban sa crime. Kaliwat kanan ng crime. Kaliwat kanan ng riding in tandem. Kaliwat kanan ng snatching. Kaliwat kanan ng lahat ng krimen. Kidnapping. Holduping. Kaliwat kanan yan. Tapos gusto ninyong i-emphasize to the entire country and to the entire world that Duterte is a killer of criminals. Yan ang gusto niya. Ito yung nangyayari. Sa tingin nyo, anong sasabihin ng mga Pilipino? We love criminals. We want them to change. We want them to have their own way of redeeming themselves. Hindi. Kaya nagkakamali dito si Ontiveros. Nalamangan siya dito. At ang tindi ho ng puso ni Pangulong Duterte ho, sa nangyari na ito. Ang tindi ho ng kanyang ginawa na pagtatanggol sa mga kapulisan. Pinanindigan niya ang kanyang sinabi. At matindi ang kanyang pag-ako sa mga binibintang dito sa mga kapulisan. Siguradong lalo pa siyang minahal ng mga kapulisan at kasundaluhan.